Sandali. Jessa Mendoza? Wala pa naman signal dito. Hello guys, gusto ko lang sa inyong i-share yung first time ko na-experience sa pagbabiyahe ko kay Foodpanda. Itong naging biyahe kong to ay from SM Taytay Jollibee to Summerfield, which is Panda Go. Kaya ba yan? Bumahay ka? Oo naman. Tagal ko na, 1 taon na ako nagaganto. $12,600 sampag 6, 12. 12,600 nakalagay, 12. Nauna yung 12 eh, bago yung 6 lang yan. okay pa. Kanan. Takto kanan ulit. Ito pa, dito. Kanan. Sa dulo yun. Sa dulo. Ipa. Sa mga oras na to, kampante lang ako sa biyahe kong to. Kasi, parang the usual thing, hindi ako nakaramdam ng kahit ano sa biyahe kong to. Tao po. Jasmine Mendoza po. Sandali. Jessa Mendoza? Sampaguita 12-6, 6-12. Tama po address pero Lot 6, Lot 12. Opo. Hello? Sa oras na to, tinatry ko ng kontakin si customer kasi tama yung address, tama yung pin location, pero walang ganong taong nakatira sa bahay na pinuntahan ko. Wala, mali pa hindi. Ito po kasi yung nakaano niya. Ay, wala yung signal. Ito po yung mapa niya. Thank you po. Tinry ko rin dito ulit kontakin si customer pero unfortunately, unreachable yung contact number na binigay niya. And aside from that, yun nga, walang signal yung data ko dito sa lugar na to kasi mahina daw ang globe reception dito sa lugar na to. Medyo nakakaramdam na ako ng inis at saka kaba kasi baka fake booking na. Pero tinry ko pa rin kontakin si customer or magbaka sakali na baka may nakakakilala sa taong ito. Jessa Mendoza? Hanggang sa may nakapansin na sa akin at nagtanong kung kanino yung deliver ko. Actually, mali po yung binigay po niyang address eh. May Mendoza rito, ayan. Kasi ang sabi niya 12-6. Jessa po. 12-6 po ngayon nilagay niya po dito eh. 6-12 lang po ang meron tama. Ito, 7 to. Hanggang doon. Pag lumabas ka dyan, 7 yan. Sa oras na to, tinatry na akong tulungan ni sir. 6. Pero ito po Tinuturo sa akin yung mga possible number ng bahay and kung sino nakatira doon. At ituturo niya na may Mendoza doon sa bahay ni Craig. Thank you po. Itinry ko ulit na kontakin si customer. Tinry ko i-message, pero unfortunately, sa nakikita nyo nga, aside sa hindi ko makontak yung number niya, wala din talagang signal yung data ko. And napansin ko naman na legit yung number niya kasi naka-save sa Viber. Kasi 'di ba may caller ID ang Viber. Pero yun nga, wala pa rin ako na contact na customer sa oras na to. Tinatry ko po munang kontakin. So nakita ko ulit ni sir at tinatanong ako kung dito ba yan. And then tinuturo niya yung mga possible na bahay
na baka doon kasi may Mendoza din daw Jessa doon. May- Dalawa ang Mendoza daw sa Jessa lugar na Mendoza. yun. Ayan, So, may Mendoza ayan, pa nga po tinutulungan yung niya ako dito. lumalabas dito na contact niya yun. Sa rider. Kaya nga po, napansin ko din wala. 6. Sabi din po sa akin, Sa oras na to, hindi pa rin ako sinusukuan ni Sir na 6:12 tulungan na lang sabi para niya, mahanap yung customer na hinahanap ko. Nagtanong-tanong na din siya and may tinuturo siyang pink na bahay at doon daw ay magbaka sakali ako. Thank you po. May At Mendoza dito nga, po. Jessa may Mendoza po lumabas dito. sa may bintana at tinanong ko kung merong taong Thank you Jessa po. Mendoza sa lugar na yun. So, unfortunately, wala akong nakita ni Jessa Mendoza. Nakakalungkot lang. Kaya, minabuti ko nang bumalik doon sa front gate para magka-signal. Kuya, mali yung binigay na address nung customer. Tapos wala akong signal sa loob. May kilala po ba kayong Jessa Mendoza? Kasi yung pinuntahan kong 612, wala pong Jessa Mendoza daw doon. Baka may raso. Hindi ko ho alam eh. Tignan mo kung subdivision. Wala na po akong signal. Sampagita ba? Sampagita po nakalagay eh. Ay, dito yun, Sampagita. Oh, kaya nga po eh, kung Lamirasol, ibang Pumunta ka ba sa dulo? Opo, yung yung may sasakyan na lalaki pa. Lahat. Opo, wala po yung walang gate. Tinulungan na nga po ako nung mag-asawa eh. Wala talaga. Wala po akong signal eh. Balikan ko na lang po. Tatry ko lang po dito kasi may tatlo po yung nasa akin na item. Meron po po. Thank you po. So, long story short, kuhang-kuha ng CS ko ang gigil ko. Right pin location, pero walang ganung taong nakatira dun sa lugar na yon. In short, parang na-fake booking na ako. And this is the first time na na-experience ko yung gantong bagay. Yung tipong mahinang signal at walang data sa lugar. Inabot ako ng 30 to 40 minutes para lang hanapin yung bahay ng CS ko. Kasi, ang nasa isip ko, baka gutom na yung CS ko. Pero I tried contacting her number since Pandago ito. Then, COD din siya. But unfortunately, ending, return to vendor. So, another in short, sayang ang gas ko, sayang yung oras ko. Laking abala po ang nangyari. Na imbis na nakarami pa ako ng booking, wala, nasayang pa ang gas ko. Paalala lang po sa mga mahilig mag-order sa Foodpanda or GrabFood, lagi nyo pong tatandaan na hindi po madali ang maging delivery rider. Aside po, ang gasolina po ay mahal na sa panahon ngayon. Paulit-ulit ko pong panawagan sa mga customer namin, pakisigurado po naman na tama yung address at pin location na nilalagay nyo sa mga apps ninyo. Or kung hindi po mapin yung location ninyo, maglagay po kayo ng instruction or landmark po para ma-make sure po natin na madideliver namin. Paki-make sure din po na pwede po makontak yung number ninyo, which is active number po dapat ang inilalagay ninyo. Lastly, huwag nyo pong ugaliin na isa lang bahala ang mga nagde-deliver ng order ninyo. Be aware na may pinadeliver kayo. Hindi yung pahirapan po kayong kontakin or napakatagal ninyo pong bumaba or matagal lumabas ng bahay ninyo para lang i-pick up sa akin yung order nyo. Rather sa amin. Kasi po, nagsusumikap po kami na kumita para sa pamilya namin na imbis na maging tamad po kami.